Si Pulong Duterte na lang, kulang, makumpleto na ni Tambalos-dos ang buong Pilipinas, daming anak. So, itong balitang ito ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video ang ating mapapanood ngayon. At syempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Napakaraming mambabatas daw mula sa National Capital Region o Manila ang pumirma sa Statement of Solidarity para sa kanilang ama daw sa Congress. Ama? Nakasuporta daw kay Speaker Martin Romualdez ang mga ito ng walang pagdududa at buo ang pagtitiwala. Mula naman sa Surigao del Norte, ang pagdedeklara ng cool-hearted and unwavering support daw ng 25 local officials kay Romualdez ay pinangunahan ni na Representative Francisco Matugas at Attorney Francisco Matugas, dating gobernadora at dating kongresista. May kabuo ang 7 board members at 10 alkalde din. Tila Wow, dami niya kakampi. si Paulo Duterte at Pantaleon Alvarez na lang ang kulang makokompleto na ni Speaker Martin Romualdez ang koleksyon ng mga politikong di umano'y suportado siya. Patuloy daw ang pagdagsa ng suporta kay Speaker Martin sa gitna ito ng mga anomalyang kinasasangkutan ng Kongreso ngayon. Ikaw ba naman ang pangakwa ng 20 million pesos na ayuda sa bawat isang congressman kapag nagtagumpay ang People's Initiative ay kung hindi ka pa naman magiging masaya, ikaw ay kung isang politiko na mukhang pera. Sayang yung 20 million eh. Papangawa kita, 20 million, bibigyan ko ang distrito mo ng ganitong 20 million. Diba? Tapos, sige. Parang ganun ba yun? Ganon? Hay nako, talagang magkakasubukan yan pagdating ng eleksyon. No? Ang paniningil kasi ng mga tao, ng taong bayan talaga, is sa eleksyon. Ngayon is nagkakaalaman na. Diba? Ngayon, yung mga nakaupo na yan na sinasabi nga na pumapabor sa inaano ni Speaker, syempre, alam natin maraming naiinis kay Speaker, marami siyang basher, marami nagagalit sa kanya. Ngayon, yung mga sumusuporta sa kanya na congressman, syempre, is madadagdag na din sa mga kinaiinisan ng mga tao. Diba? So, ang tanong dyan, makikita pa ba sila uli na uupo sa susunod na eleksyon pag tumakbo silang congressman ulit? Manalo pa kaya sila sa susunod? O baka yun ang maging ganti ng api? Nako. Sa isang panayam tinawag ni Stella Quimbo si Speaker Martin Romualdez na ama nila na dapat daw protektahan. Wow. Halata din na ang mga nagsasabing tagabantay din ng pondo ng bayan ay tahimik, tulad ng Makabayan Block at itong sina Franz Castro. Paano sila makakaporma dyan? Wala silang kakampi siguro. Ang dami ng kampi yan. Hayagan ang pagkontra nila sa charter change pero ang gusto lang nila ay ihinto ito at hindi papanagutin ang mga may pakana sa People's Initiative. Sa ngayon bukod tanging nag-iisang senadora ang nagpapalabas sa mga baho ng kanyang kamag-anak. Kaya naman, ang isyong ito ay binigyan ng comment reaction ni Joy Cruz na aniya ay show off lang yung ginagawa ni Senator Amy R. Marcos sa PI inquiry. Ang laki ng pera ng bayan na involved doon at ang dami na niyang inaway. Ang costly naman para lang mambola, politically and otherwise. Direktang inaway niya ang pinsan niya at mga kongresistang suportado ang PI like Garbin at Migs Nograles. Eventually, nang masusog ang akap na tahasang ginamit ng HOR para patakbuhin ang PI gamit ang suporta ng mga kongresista, pati singitan sa budget na bulgar. For sure, yung mga senador na umupo sa bycam, bad trip sa kadaldalan niya. Eto lang naman reklamo ko sa PI inquiry, sana kinentempt niya yung mga sinungaling nung Senate hearing. But all in all, she asked all the right questions. At the moment, she is the only legislator who shook HOR to its core. Damn, even Marcoleta is quiet now despite all the pieces of evidence points to Martin. I hope we get to the bottom of this. I hope cases be filed against those who misused public funds for their own illegal and selfish doings. Sana hindi maubusan ng gasolina si Manang. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Pero tutusin, no, hirap din ang ginagawa ni Senator Amy.
Tapos sinasabi ng iba na palabas lang ni Senator Amy yan. Nagpapalakas lang si Senator Amy Chuba Chenes dahil tatakbo ng Vice President ni BP Sara yan. Tatakbong ganyan yan. Tatakbo ng mataas. 'Di ba? Kung ano-ano yung iniisip sa kanya. Kita nyo nga, nilalaglag na yung sariling pinsan. Tapos sabi na, bakit yung kapatid mo? Ayaw mo ilaglag. Ganun yun eh. Siyempre, hindi naman talaga si PBBM ang naging problema eh. No? Kasi hindi naman sa kanya nagsimula eh. Wala naman talagang problema ang mga Duterte at ang mga Marcos since day one pa. Kaso ang naging problema talaga nanggaling doon kay ano. You know that. You know him. Diba? Doon nagsimula. Grabe mga lods, no? Full force talaga ang mga kongresista sa pagtatanggol kay Romualdez. House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson and Marikina City Representative Stella Luz Kimbo said the Senate's People's Initiative probe is not helping to achieve peace between the two chambers of Congress. House to defend Romualdez from attacks. Siya po ang padre di pamilya ng Wow! Stella Kimbo. Siyempre, siya talaga ang padre di pamilya, di ba? Siya yung nagsusustento sa inyo eh. Siya yung nagbibigay sa inyo ng pera eh, di ba? Kaya, padre di pamilya talaga. So, sabi ni Kimbo, di ba, ang Senado daw ang isa sa mga nagpapagulo. 'Di ba? Lalo na yung mga ginagawa ngayon ng Senado about hearing, 'di ba? Pagdating diyan sa People's Initiative, 'di ba? Pagdating diyan sa bayaran ng pera para sa perma, ayuda para sa perma. Sobrang nakakalungkot mga lords kasi Nga, sabi ng Congress, wag na silang pakialaman ng Senado kasi daw mga epal daw yung mga sa Senado. No? Kaya nga ayaw na nilang magkaroon ng senador, dapat kongreso na lang. Hindi na nila kailangan ng mga senador. Siyempre, nandiyan ang kanilang daddy. Di ba? Siyempre, eto, kakampi namin si daddy. Gusto namin to. Gusto namin. Kaya kayo, wala na kayong kwenta. Kumbaga, kami ang dapat magpalakas. Hindi kayo, parang. Kasi gusto namin magkaroon ng prime minister. Kapag siya naging prime minister, nako, lagot kayo sa amin. Hindi na namin siya papababain sa pwesto. At kami ay mai-spoiled na! Pag kami na-spoiled, hay na kami! At kayong lahat ay maghihirap ni! Handa na ba kayong magdusa mga Pinoy? naalala niyo yung 125 confidential funds ni VP Inday Sara? Grabe sila makabatikos. Halos hindi Diba? na sila 125. makatulog sa Yes. kaka-question about confidential funds ni VP Inday Sara. Pero pansin nyo ngayon mga lords, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang nadidiscover natin na pinangmumudmud lang, 'di ba? Para makalikom lang ng perma, para sa People's Initiative. Bakit tahimik sila? 'Di ba? Yun talaga yung ikinapagtataka ko. Diba? Bakit like Kasi yan? nga gusto nila kapag nagkaroon ng ganong pondo, kailangan gamitin mo sa pamamasyal. Yung paglipad-lipad sa iba't ibang lugar. Kasi kapag sinabi na, gagamitin ko to sa mga Pilipino, gagamitin ko sa taong bayan, ganto, ganyan, sa mga makakaliwang grupo, ganto, ipangaano ko siya, bawal yun. Kasi dito, bawal ipatupad ang tama, bawal gumawa ng tama, dapat puro mali. Kailangan puro salunga. Yun ang uso dapat ata ngayon, di ba? Kaya dapat kapag ikaw gagamit ka ng pondo, siguro si BP Sara, siguro dapat nagpaalam na lang siya na, pahingi ako ng confidential fund, ito may paggagamitan ako. Pag tinanong siya, saan mo gagamitin? Ibibigay ko kay BT. Di ba? Anong gagawin mo? Ba't mo ibibigay mo doon? Wala.
Kawawa naman yung tao, walang pambili ng walang pambili ng diaper ng anak niya. Di ba? Diyos ko naman. Gusto nila mga ganun eh. Wala, pupunta lang ako ng mall, magsha-shopping ako. Pera mo ako ng confidential fund ko. Dapat ganun, BP Sara. Dapat ganun sinabi mo sa kanila. Di ba? O kaya hindi. Ay, gusto ko magpatayo ng peryahan doon sa Davao. Yun. Kasi kapag sinabi ni VP Sara, para to sa lahat, ganito ang paggagamitan ko. Para sa taong bayan, para sa ganito, sa kagaganda ng mga sa ikapupuksa ng mga kaliwang kumakalaban sa atin. Sabihin niyan, huwag natin, wag yan. Maganda yung iniisip niyan. Pero pag sinabi ni VP Sara, kailangan ko ng confidential fund, 125 million ang kailangan ko kasi kailangan ko magpunta ng Europe. Kailangan mamasyal ako doon at makapagpa-picture doon sa mga sabihin ng mga niyan. Sige po, ipasa natin yan. Yan, maganda yan, mamamasyal. Yun ang gusto nila yun. Di ba? Sila Franz Castro, di ba? Yang si Raul Manuel. Yung mga makakaliwang grupo. Kasi yung sila mga yung party list. masasagasaan ng pondo Kaya ayaw nila. Kung hindi sila yung masasagasaan din niya, isa pa yan Di ba? Isa din sa dahilan. Kaya ayaw nila yan. Kung hindi sila masasagasaan, wala namang problema. Sana siguro din, di ba? Pero hindi rin malamang ibigay yan. Kasi kung sa kagandahan din kasi kung sa kapakanan ng mga Pilipino o ng mga mamamayan yan, ibibigay ni BP Sara o gagastusin, hindi pa rin para ibigay sa kanya dahil malamang babango na naman ang pangalan ni VP Sara, magiging ganda points uli kay VP Sara. So, yung gustong kumalaban sa kanya at gusto siyang hilahin pababa, paano siya makakalaban ngayon? Paano siya matatapatan ngayon? Yun nga ang pinaka-goal nila. Yung matapatan nila si VP Sara sa susunod na eleksyon. Kaya nga gusto nilang mawala sa ball game si VP Sara. 'Di ba? So, kapag nangyari yun at nagkaroon siya ng mga pondong ganyan at ginamit sa mabuti, ay syempre magiging goods ang tingin sa kanya ng mga tao at madadagdagan ng puntos. Ganun yun. Ang tahimik. Diba? Imagine mo, sobrang tahimik. Like yung sa AKAP, sa 500 billion and program, sa bilyon-bilyong ayuda. Grabe. Wala talaga silang sasabihin. Tahimik talaga sila. Pag sa mga Duterte, ayaw nyo nang ipagpabukas. Gigil na gigil kayo. Lalo na tandaan nyo yun yung si Risa Ontiveros, di ba? Gigil na gigil siyang ginigisa si VP Inday Sara. Ngayon, sana kayo? Grabe. Mas grabe. Mas malala. Yung kay VP Inday Sara, alam pa natin saan gagamitin Di ba? Pero ngayon, grabe. Para sa ayuda, para sa pirma. Grabe. Ako mga Lods, kinikilabutan na ako sa nangyayari right now. Kasi kung sino pa, ang dapat mag-question about dyan sa People's Initiative, bayaran ng pirma, ayuda para sa pirma, pangmumudmud ng pera para sa pirma. Kung sino pa dapat ang mag-question yan, sila pa itong tahimik. Katulad niyang si Kimbo, di ba? Imaginein mo, sabi niya lang, tigilan na ang away between Senado and Congress, parang tigilan na ng senador ang hearing. So, paano yun, Kimbo? Baliwala na lang yun. Yun nga yung sinasabi ko, Mr. Real Talker. Ayaw nila ng ganon. Gagamitin mo yung pondo sa mabuti. Kailangan hindi sa mabuti mo gawin. Dahil kapag hindi mo sa mabuti ginawa, hindi ka namin kukwestiyonin. Ganon yun. Ganon dapat. Diba? Kaya kung ikaw matinukang politiko, nako, wag ka nang tumakbo dahil kawawa ka, isa lang ang pupuntahan mo. Kung hindi ka mapagtulong-tulungan, makulong ka o wala kang pondo. Ganun yan. Ayaw nila ng ganyan. Kailangan kapag pumasok ka dyan sa kanila, sa mga nila, di ba? Batch, mga ganun. Basta yun na yun. Kasamahan nila, kailangan ikaw ay mapagwaldas. Hindi ka makabayan. Hindi importante sa iyo ang mga Pilipino. Hindi importante sa iyo ang kapakanan. Kailangan mabilis ka mag-ubos ng pera. Ganun yan. Kahit, di ba? Yun ang gusto nila. Yung mahilig ka mag-shopping, mahilig ka mamasyal, mahilig ka maglustay. Ganon. Yun ang fit na fit sa kanila.
Ay, nako. Di ba? Yung advertisement, Kainis kasi, ito rin yung di ba? advertisement ng Chacha, 55 million. Grabe. Tapos may kasunod pa yun eh. Mm. So ano yun? Pikit mata na lang. Pababayaan na lang Kimbo para walang gulo. Di ba? Grabe kayo eh, no? Pagdating kay Tambaluslos, grabe kayo makadepensa. Di ba? Obvious na nga na sa inyo galing yung inisyatibo niyang People's Initiative. Sobrang obvious. Sino pa ba ang magsisimula ng ganyan? Di ba? Sino pa ba ang may gusto ng ganun? Si Superman. Ay nako, Akala ko good si luck Superman yung pakana. Pilipinas, di ba? Good luck Pilipinas. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Grabe na talaga nangyayari ngayon. Kung iisipin mo talaga is maiinis ka talaga eh. No? Grabe. Hoy, umayos naman kayo. Yung taong bayan ng kawawa dyan. Diba? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.